Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit saan man parte ng mundo kayo nandoon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Kamusta na po? Wala, napakaraming ng nangyayari sa Pilipinas ngayon, lalo na po diyan sa usaping pera, Usaping pera sa Kongreso. Na my God. Lagi na lang, bakit kaya lagi nagkakagulo basta pera, Basta pera ang problema, lalo na pag mga ganyang confidential funds. So, Bratinella strikes again. Strikes again, kahit walang ginagawa. Okay, so anong nangyari? Ano ba itong sinasabi ko? Sino ba itong Bratinella? Bratinella. Ewan ko kung saan galing itong term na Bratinella. Pero napanood ko lang po itong Bratinella doon sa interview ni Sara Duterte, Ewan ko kung ilang parte yan, hindi ko pa naman napapanood ng buo. Pero it looks like parang 3 parts na, Every day may lumalabas. Nagsimula po ata yan nung Lunes sa Pilipinas, the night before the budget hearing again, yung budget hearing ng OBP, Office of the Vice President. So, doon po nagsisimula yung lumalabas na yun, Hindi ko pa naman napapanood lahat, kaya hindi ako makapagsalita tungkol diyan, pero ang alam ko po ay yan ay lumabas, And then, kinabukasan nga, ayan na, Ayan na. Bratinella, hindi dumating. Deadma sa Senado, sa Kongreso, Hindi dumating sa House of Representatives budget hearing, Hindi po dumating doon sa dapat niyang puntahan. Hindi man lang po nagpadala ng representative man lang para pumarap ang Office of the Vice President, At ang lumabas po, ang lumabas at ang dumating ay dalawang chiwari-wari-wap ni Sara Duterte. Ewan ko kung yun ay si Marcoleta at saka isang congressman, I don't know his name. Si Narcoleta, ayun, Marcoleta, lumabas. At kinestyon ang 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 committee. Ang committee, ang tanong na ni Marcoleta ay bakit daw ba tinatanong pa ang Office of the Vice President o si Sara Duterte tungkol diyan sa mga budget na i-propose ng opisina ng OBP. Dapat daw ay hindi na tinatanong dahil yan daw po ay time-honored tradition. Hindi na dapat tinatanong ang mga proposed budget ng two highest position of the land, and also the third one is the Supreme Court budget on the judiciary. Lang po, medyo hindi magandang pakinggan sa unang pandinig, Why? Kasi ang ibig bang sabihin niyan ay binibigyan natin ng laya ang dalawang posisyon na yan, ang Office of the President and Office of the Vice President, and even the judiciary, na mag-propose ng budget nila, and then, i-approve na lang natin, I-approve na lang, sige, kung magkano man ang gusto nyo, bibigay natin sa inyo. Alright? Although we know that it is subject for audit by the Commission on Audit, all of them are subject for audit. Pero hindi ba dapat ay tinatanong din muna natin kung talagang paano nila gagamitin yung mga budget na yon? Dapat siguro tinatanong din natin kung paano nila ilalabas o ipamimigay o ganun ba? I don't know. It's just a matter of nagtatanong lang po ako, And then dapat siguro natatanong din sila kung paano nila nagastos,
yung mga budget na yun, ano, yung mga perang binigay sa kanila the following year. So, the following year, bago sila bigyan ng panibagong budget, dapat siguro matanong din paano nyo ba ginamit ito? Nasaan yung listahan ito? Clarification, clarificatory questions. Ba? So, ngayon ko lang din nalalaman na ganyan pala, no? Hindi naman po tayo nagiging congressman at wala man tayo naging congressman. But at any rate, ganun pala yun, ano? Hindi pala tinatanong, no? Time-honored tradition. Siguro, ah, medyo kaduda-duda yan para sa akin, ano? Pero ano tingnan po natin, ano? So kung ang sabi dito, ang time-honored tradition na nangyari ay hindi nga daw tinatanong na at ang mga representative ng dalawang uh, departamento na yan, ano, Office of the Vice President and the President. Pero hindi naman daw ito ay according to Senator Ping Lacson. Hindi naman daw, although ino-honor yan ng tradition na yan, hindi naman daw po, it doesn't preclude anybody who is a member na naandun. Ano? Hindi yan pumipigil para magtanong yung mga ibang miyembro kung talagang gusto nilang magtanong for clarificatory questions. Ano? So, ang nangyari po kahapon, ino-object ni Marcoleta ang pagtatanong ng mga tinatanong, kini-question sila, ina-ask sila kung bakit kailangan bang ganyan, hindi daw ba ino-honor yung tradisyon na yun. So, ang sabi naman ng chairman committee, ang committee chairman, hindi naman, ino-honor pa rin natin, pero hindi nawawalan ang karapatang magtanong. So, nung ikino-close na po ni Marcoleta, nagmo-motion na for the yung i-close yung deliberation na yun. Ay hinati po nang nangyari po ay humingi po yung chairman committee ng nagbotohan kung dapat bang i-close o magtanong. Ang nangyari po ay siyempre di natalo po sila Marcoleta kaya natuloy ang tanungan tungkol sa budget kahit wala si Sara Duterte. Pero tingnan niyo po naman bakit kaya talagang ayaw o hindi dumating si Sara Duterte? It is because I think it is because ayaw niyang matanong kung talaga kung saan niya dinala yung mga pera na yon, yung 125 million in 11 days daw, sabing ganun. And 73 million of those ay na-disallow po, na binigyan ng ND, notice of disallowance. So ngayon po ay binibigyan pa sila ng pagkakataong sumagot. And then tinatanong ni Marcoleta yung taga ron sa COA bakit daw tinatanong o bakit pinapublish o bakit uh, isinisiwalat agad yung ganyang klase ng budget, ganong hindi pa naman po tapos ang pag iimbestiga kung saan napunta yung budget. Kumbaga kasi sabi niya ni Barcoleta, dapat daw bago ilabas yan, kailangan munang matapos magkaroon ng conclusion yung investigasyon ng budget. Siyempre, sumagot naman ito kailangan po namin yun because of the freedom of information. So, tama naman na meron namang karapatan ang ating mga mamamayan, ng mga taxpayers na malaman at yan po ay ipinapublish ng COA para sa kaalaman ng lahat kung for the freedom of information na kung sino man ang gustong makaalam ng nangyayari sa pera natin, andyan po, nakikita yan sa website ng gobyerno, ng COA. So, at yan naman po, kung sakali man at matalo or mapatunayan ni Sara Duterte na mali ang ginawa o tama ang ginawa nila at mali ang COA sa audit, nandun pa rin po. Ipinapublish din po yan. So, all is fair, Pero mukhang gusto ni Marcoletang itago kung ano yung nangyayari sa budget, na hindi naman po maaari. Okay? So,
ang ating pong pera ay na ginagamit ng gobyerno ay atin yan. Ano? Hindi yan sa kanila. Again, sinasabi ko, hindi po kanila yan. Sa atin yan. Ano? And then itong si Sara Duterte, kung sakali man na tayo matanong, at wag na lang bigyan uli ng budget. Wag na lang wag na lang bigyan ng budget, ano? Or hindi naman po pwede nga siguro zero budget kasi meron yang nasa konstitusyon natin yan ano na ang Vice President ay although walang trabaho yan, sasabihin ko sa inyo, walang trabaho yan kung hindi maghintay na mawala ang presidente. Ano? Yan po ang trabaho at mandato ng opisina ng Vice President. So, kung ayaw niya magpatanong tungkol, kung ayaw niyang matanong tungkol sa mga pinaggamitan ng mga perang pinagkatiwala sa kanya ng mga mamamayan ng Pilipinas, wag na lang siyang bigyan, ano? Kung ayaw niya maging accountable sa mga perang pinagkatiwala sa kanya, di sige. Bigyan na lang siya ng sweldo because yan ang nandiyan sa konstitusyon natin, ano? At patakbuhin yung opisina ng Vice President, bigyan po ng mga sweldo at mga tao niya diyan. At yung pambayad ng renta na I believe it is around 4 million, 4.5 million more or less a month. Ano? 4.4 million a month. Parang napakamahal ano. I don't know if it is true, but kumpara po doon sa 4 million a year nung panahon ni BP Lenny. Ano? 4 million a year yung panahon ni BP Lenny, 4.5 million a month ngayon po sa panahon ni Sara Duterte. Napakalaki. Kung totoo yan, napakamahal. Ano? Correct me if I'm wrong, pero yan po ang nasa agap kong balita. Anyway, so, Bratinella strikes again. Pailang beses na po yung pambabastos, ano? Okay? So, sana matauhan yung mga naandiyan sa Kongreso at sana panindigan nila yung pagiging guardian of the poor, of the poor, guardian of the purse. Ano? Natin ngayon. Alagaan nila ang ating pera diyan. Ano? Alright, so hanggang dyan na lang po muna. Kita-kita ulit tayo isang araw. Bye-bye!